Isa pong mapagpalayang hapon sa inyong lahat. Malinaw po ang pakikipagkaisa ng administrasyon ng Universidad ng Pilipinas para po sa panawagan na ilitaw ang dalawang nawawalang estudyante. At bukod pa sa dalawang estudyanteng ito, kailangan din po nating tandaan na merong mga biktima mula po sa Universidad ng Pilipinas sa usapin ng paglabag sa karapatang pantao noong panunungkulan po ni Gloria Macapagal Arroyo. Sa ating pagtakbo ngayon, mahalaga na alalahanin ang kalagayan ni Karen at Shirley. Pero sana naman tandaan din natin ang mga sumusunod na pangalan: James Palaw, Maricon Montajes, Erickson Acosta. Sina Karen at She ay dinukot dahil po sa kanilang pakikipaglaban para sa kapakanan ng nakararaming mamamayan. Ganon din po ang kinasapitan ni James Palaw ng UP Baguio na isa ring nakatataas na opisyal ng mga progresibong grupo roon. Hanggang ngayon ay nawawala rin siya. Sina Maricon Montajes at Erickson Acosta, mga estudyante at graduate ng Kolehiyo ng Komunikasyong Pagmadla, at si Erickson naman ay dating Editor-in-Chief ng Philippine Collegian. Bagamat alam natin kung nasaan sila, alam natin na ang kanilang kalayaan ay sinisikil ng isang administrasyon na nananatiling mapanupil. Mapanupil sa usapin hindi lamang sa karapatang pantao, kundi sa pagbabarat na ginagawa hindi lamang sa budget ng Universidad ng Pilipinas, kundi pati na rin sa budget ng state universities and colleges at iba pang mga batayang serbisyo sa lipunan. Malinaw na ang karapatang pantao ay hindi lamang politikal. May socio-ekonomikong dimensyon po ito, at ang pakikipaglaban ng mga estudyante para sa mas mataas na budget sa edukasyon ay malinaw na may kaakibat ding kaugnayan sa ating ipinaglalaban sa ngayon. Makakaasa po kayo na hanggang ngayon ay may mga progresibo pa rin namang administrador mula dito sa Universidad ng Pilipinas, at lalo na may mga progresibo rin tayong mga kaalyado sa Kongreso para ipaglaban ang ating pinaniniwalaan. May mga pagkakataon na minsan tayo ay magdududa kung tama ba ang ating ipinaglalaban, lalo na't paulit-ulit na lang ang ating isinisigaw sa kalye, ang ating mga panawagan para sa nakararaming madla, para maintindihan ang ating hangarin. Tandaan lamang natin na ang ating pinanghahawakan ay ang tamang linya ng pakikibaka para siguraduhin na may makabuluhang pagbabagong mangyayari sa ating lipunan. Ang panawagan para kina Karen at She ay panawagan para sa mga libo-libong biktima ng politikal na pamamaslang, pandurugot at iba pang forma ng karapatang pantao na napakalala nung panahon ni Gloria Macapagal Arroyo at nagpapatuloy pa rin sa ilalim ng bagong administrasyon ni Pangulong Noynoy Aquino. Patuloy po nating panghawakan ang ating tamang linya ng pakikibaka, at sana po sa mga susunod na pagkakataon ay patuloy nating susuportahan ang iba't ibang simbolikong protesta para maiparating sa nakalalawak na mamamayan ang ating panawagan. Nitong maagang bahagi ng taon, meron pong isang general na tumakbo, pero ang kanyang pagtakbo ay bilang pagtakas. Ngayong araw na ito, buwan ng Hunyo, merong maraming estudyante na tumatakbo, hindi para takasan ng problema, kundi para harapin ito at bigyan ng solusyon ang matagal na namumuong problema dito sa ating bansa. Kaisa po ninyo ang administrasyon ng universidad para po sa panawagan, para po magkaroon ng katarungan ang 6 na taon nang ipinagkait sa ating dalawang estudyante. Maraming salamat po at mabuhay ang nakikibaka mga estudyante.